Okay, welcome po muli dito sa ating munting YouTube channel at ito ang inyong Pinoy Finance Instructor. Bago tayo bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang ating content ngayon mula sa katanungan ni Dennis Inocencio. Ang sabi niya, Lods, tanong ko lang, pagkakaiba ng compact sa standard ng sukat ng baril pagdating sa firing. Okay, napakadali naman itong sagutin. Pero bibigyan ko na lang kayo ng pros and cons para medyo kasi may mga pros and cons ito eh. Kasi yung tanong mo, ang daling sagutin. Tingnan na lang natin yung pros and cons nito. Okay, so bago yan ay gusto ko lang kayong pasalamatan dahil tayo umabot na sa 46,700 plus na mga subscribers. At maraming salamat sa mga nag-share at nagla-like ng ating mga videos. At lalo tigit maraming salamat sa mga hindi nag-skip ng ads dahil yung ating revenues ay napakahalaga. Dahil tinutulong natin yan sa ating mga beneficiaries. Ang kita po ng ating YouTube channel, bagaman konti pa ay binibigay natin doon sa mga beneficiaries natin na 6 na estudyante na mga anak ng single parent. At lalo tigit maraming salamat din doon sa mga doon sa mga nagpadala dito sa ating GCash number. Ayan, huwag po ninyong tawagan yan para bumili ng baril. Wala po kami binibintang baril. Yan po ay tresurera ko, aking anak ko po yan. Wala po kami pinagbibiling baril. At tawagan ninyo yan kung kayo ay may ibibigay na tulong o mag-message kayo para kayo ay ma-recognize ng ating YouTube channel katulad ni Aljon Dating. Maraming salamat Sir Aljon sa iyong muling pagpapadala sa ating GCash number. Ganyan din kay Jobet Francisco ng Teresa Rizal. At lalo tigit maraming salamat kay Nolipi sa America ng Virginia, USA sa pagpapadala naman sa ating premier videos. Malaki sir ang naitulong mo sa ating mga bata. Okay, at pagpalain kayo ng ating Panginoon para mas marami pa kayong taong matulungan. Okay, yung sa tanong muna pagdating sa firing, lamang na lamang dito yung full size na kasi ang kung titingnan natin ay ang standard ay 1911 na may barrel na 5 inches. Okay, ang barrel ng ng 1911. So ganito ang barrel niya. So pagdating sa haba ng barrel ay yan ay maganda sa precision. Dahil mas malakas siyempre paghaba ng barrel at ang distansya ng front sight ay rear sight ay maganda sa accuracy. Pag mahaba ang pag malaki ang distansya niyan. Kaya yung mga rifle, pansinin niyo, maganda sa accuracy dahil nga mas mahaba yan. Pag maiksi yan ay hindi ko naman sinasabing pero lamang sa accuracy. At pagdating sa lakas ay mas malakas mas mahaba ang barrel. Kaya nga yung mga rifle nga, example nga ay magandang accuracy. Okay. So, pero hindi ibig naman sabihin na hindi ka natatama sa sa mga compact o sa mga barrel. Pagdating naman sa malayo ay lamang siyempre ang mas mahabang barrel. Yun ang diyan. Yun ay pagdating sa firing. Pero may mga pros and cons yan. So, tingnan natin ang mga pros and cons. Hindi na ako basahin na lang natin kasi pagdating diyan ay merong hindi naniniwala sa atin eh. So, basahin na lang natin. Ang sabi ng full standard pistol ay yung mga hindi naniniwala sa Google ay awang ko lang, bahala na kayo. Basta to kasi pag ako'y walang naniniwala sa akin, pag bumasa naman ako sa Google mga expert mas mga expert pa sa akin ang gumawa nito, ang nag-publish nito. So ang sabi dito ay standard full size pistol offer better shootability, accuracy and ammunition capacity due to their larger size and weight. Okay, mas marami ang capacity ng bala.
Okay, dahil sa larger size at saka sa weight. While compact pistol, yung mga compact pistol ay provides balance between performance and portability. Maganda naman yan, portability, yung mga ibig sabihin portable, pwede mong yung mga movable. Okay, ibig sabihin sa mga pang-carry mas maganda yan. Being easier to conceal, ayun na, madaling i-conceal lang. Mas madaling i-conceal yung mga compact. Kami dito sa range, wala kaming compact. Kasi nga, hindi yan maganda sa mga beginner. Kumbaga, malakas ang recoil. Yan ang isa pa. Basahin natin dito. Concealed carry while offering decent compromise in the recoil control and accuracy compared to a smaller gun. So yan, mas ang kagandahan lang talaga ng mga compact ay yung portability at saka yung pang concealed carry. At ang isa namang niyan ay yung recoil niyan ay mas malakas, kaya hindi yan maganda sa mga beginner. Okay, the choice between them ay yung priority, kung ano ba yung kinakailan mo. Gusto mo ba yung pang concealed carry? Eh di sa compact ka. Pero kung ikaw ay shooter, ay di maganda na yung standard na full size sa sa pag-shooting kung ikaw ay shooter. Pero hindi ibig naman sabihin na hindi mo pwedeng isali sa shooting yung kung yun ang gusto mo kung iisa lang ang baril mo, gusto mo mag-shooting, mag-practical shooting, pwede yan. Hindi naman yan bawal pa nga sa practical shooting yung pagdating sa standard kung sasali ka sa mga standard, may box yan eksakto lang dapat yung standard na pistol na Colt, yun ang mga pinagkunan ng sukat. So yun ang pinakang niyan. So tingnan natin yung pros and cons. Ito na yung pros ng ng standard pistol. Lighter recoil. Yan, mas light ang recoil kasi nga balance yan. Hindi ganong malaki ang recoil. A longer sight radius, more substantial grip contribute to a better accuracy. Okay, mas maganda yung nagko-contribute yung grip, contribute to a better accuracy and more stable shooting. Mas stable ang shooting, especially for follow-up shoots. Okay, ay maganda yan. Yung sa mga pagpa-follow-up shoots, mas madali at mas magandang isight yung mga at higher capacity pa. Ibig sabihin mas marami ang laman ng magazine dahil nga mas mahaba siya, holding more rounds of ammunition. Ito, better ergonomic, open, designed for extended shooting comfort and controlling, offering more complex grip and shooters. So matotal, maganda talaga itong pang shooter, pang mga shooting, pang mga follow-up shoots, mas maganda. So far walang gumagamit ng mga magagaling talaga mga seeded shooter ng compact, talagang mga standard. Pero kung gusto mo rin lang namang matuto, wala namang problema. Kung ang baril mo lang ay compact, pwede ka rin naman sumali doon. Hindi ka rin naman, sumali ako sa pag-shooting, hindi naman para maging sikat na shooter, para matuto lang. Mantakin mo, naging coach pa ako. Okay, naging coach pa ako dito pa sa ibang bansa. Ang tagal ko naging dito, firearms instructor. Ang dami ko dito mga pinagaling na shooter na lumalaban sa GCC competition. Okay, so mga naging official na yung iba. So, para lang matuto ang purpose ko ng pag-shooting. Hindi naman lahat ng sumasali sa shooting ay para kumumpit ng mga higher level. Okay, meron sumasali dyan na basta lang matuto na kagaya ko, na hindi para mag-compete ng mga higher level. Pinalad naman tayo dito sa ibang bansa. Dito tayo nakakuha ng kapalaran. Ang mga cons naman ito ay dalawa lang yung portability lang dahil nga mas maganda yung compact diyan
At saka mas medyo may kahirapan na i-concealed. Okay, mahirap i-concealed lalo na kung sa mga tuck-in na ganyan. O may nag-comment nga sa akin eh. Sa kalilikot daw niya eh, na-disengage yung ano, na-disengage yung ambi. Pumutok pa. Buti hindi siya tinamaan dahil nakaupo siya. O yan ang sinasabi ko dun sa mga doon sa nagbabasa akin kung alin ang mas safe. Buti hindi siya tinamaan. Dahil hindi pa kayo nakaka-experience eh. Pag kayo nakaka-experience ng awan kung mag-chamber load pa kayo naka-experience ng ganyan. So yan. Ito naman ang pros ng compact pistol. Excellent sa concealability. Excellent sa pang-concealed. Shooter, slide, and grips makes them easier to hide. Madaling itago, siyempre, mas maliit eh. Fitting between compact and full size in this aspect. Good for portability, yung magandang daladalahin. Okay, pwede sa mga bag lang, mga clutch bag. Okay, madali, magaang. Isa pa. Yan. Practical balance being easier to carry than full-size models. Yan. Good ergonomic. Larger frames than subs compact open, better control for more comfortable grip, improving accuracy, smaller models. Versatility. Often considered the best for both worlds. Okay? Suitable for concealed carry, home defense, and general use. Kumbaga, pan-general ito eh. Hindi mo naman ibig sabihin na hindi yan makakamatay. Patay din ang tinamaan yan. Okay, so ayan. Ang cons. Snappier recoil. Okay, sa recoil, medyo malakas, lighter weights, and shorter barrels result more pronounced and snappier recoil compared to full size. Sa recoil, mas slight lower capacity. Okay, nasabi ko na, sa capacity ng mga bala. More challenging, ito yung sinasabi ko, more challenging for the beginners. Kaya kami dito, wala kami mga compact dahil mga beginners halos ang mga customer namin dito. The increased recoil and potentially shorter sight radius can make them harder to shoot. Okay, pag may yung radius ng front sight rear sight, medyo nahihirapan ang mga beginner. Okay, so yun ang mga Pero ito ang suma total para sa akin. Kung walang problema do sa mga may pera. Do sa mga may pera, walang problema. Meron kayong pambili ng compact at meron kayong pambili ng standard. Walang problema sa inyo dahil gusto kong mag-carry, mag-concealed carry. O edi walang problema. Meron kang pang-backup. Meron ka pang meron ka pang standard at meron ka pang backup. Pwede ka naman magdala ng 2 PTC. Walang problema. Pero para sa akin, at hindi, para sa akin at mahilig kayong magdala ng baril. Yung mahilig kayong magsukbit ng baril at wala naman kayong pambili ng 2 baril. Dahil yung compact, pwede rin pang pang home defense yan eh. Huwag mo sabihin hindi mo magandang pang home defense yan. Maganda rin pang home defense yan. Patay din ang tinatamaan niya, lalo kung ang radius lang naman ng may property mo. Maganda rin yan. Walang yan. Pwede mo rin yan, wala namang problema kung gusto mo rin mag-practical shooting. Kung ang gusto mo lang naman ay matuto at hindi yung para mag-level up ka pa, na lumabang ka pa kay Dionisio. Maging ka pa. Maging world champion ka pa, hindi. Ako, hindi ko hinangad yun. Yung matuto lang. So, yun. Para sa akin, kung ikaw ay mahilig, kung ikaw ay mahilig mag-concealed ng baril, yun ang sa akin naman. Kumbaga, ito ay pang all-purpose, all-purpose flour. Pang all-purpose flour ito. Pwede pang pandesal, pwede pang mamon.
So, walang problema. Kung yun ang hiling ninyo, pareho ring patay din ang tinatamaan yan. Kayo na magbalanse. Hindi ko naman masasabi na ito. Pero yung sa tanong, pagdating sa shooting, ay lamang na lamang ang standard. Okay, pagdating sa shooting. So, yan lang masabi ko. At hindi ko na, hindi ko na babasahin dito yung mga ng iba, yung kumbaga, yung mga comment ng iba dahil iba-iba rin naman talaga yan. Kasi may nagsasabi diyan, hayop daw naman sasagot ang hayop daw naman sasagot ang Google, iba-iba ang sagot. Ay siyempre pagdating sa yan, sa mga forum, ay iba-iba talaga ang sagot yan. Iba ang gusto ni Juan, iba ang gusto ni Pedro. May karanasan si Juan, may karanasan si Pedro. Di magkakaiba-iba talaga yan. So nasa sa inyo na talaga yan, kung alin ang gugustuhin ninyo. So yan, at titingnan ko lang sa atin yung maraming salamat sa inyong pag-share at pag-like na ating mga videos. At bahala na kayo kung ano ang masabi ninyo. Basta ang tanong lamang ay ano ang maganda. Ay sinabi ko na yung pros and cons. At nasa sa inyo na yan. Para mabigyan lang ang aking YouTube channel ay para mabigyan lang kayo ng pinakang gabay kung ano ang nasa sa inyo ng pagpili niyan. Walang masamang tinapay diyan. Okay. Depende nga yan sa anong hilig ninyo at kung sa ano ang gusto ninyo. Okay, so ang ating community spotlight, weekly highlights of your most engaged audience members including your top commenters. Unico Iho ay merong 100 plus na engagement. Maraming salamat. At kay si Eddie Garcia ay meron 3 engagement. Si Karim Sapayani ay may 36 engagement. Shout out din kay Boy Cortez, meron ka lang isang engagement. At shout out din kay Lorenzo Lindres, meron kang 61 engagement. Okay, at shout out sa mga kababayan namin sa Pinamalayan Oriental Mindoro. Meron kaming bagong Papa Burger dyan na itinayo ng aking bunsong anak na si Elmer Jr. Sa dati kong machine shop sa Alvarez Street, Pinamalayan Oriental Mindoro. Sa halagang 40 pesos, Papa Burger kayo sa sarap at marami pa kayong buy one take one pa at marami pa kayong mga ma-order na mga masasarap na pagkain yan. Okay? Hanggang sa muli natin video. God bless us all.